Alright. Yan, kakapagas lang natin. Hello mga master, good morning sa inyo lahat. Welcome back sa isa na naman panibagong episode ngayong araw na ito. At syempre, nandito na naman tayo sa Lalamove serye natin. Tambay muna tayo dito sa gilid. Good morning po sa inyo lahat. At maraming salamat sa lahat ng ating mga subscribers dyan sa walang sawang pagsuporta rito sa channel natin. Maraming salamat po sa mga nanonood ng ating mga long videos at short videos. Yan, thank you. So, ay, meron tayong pag-uusapan mamaya mga master. Mahalagang kwentuhan to, no? Pero bago yan, pipick up muna tayo. Medyo nabahala ako dun sa sa nangyari. Actually, na-feature na ng mga ibang vlogger to. Napanood ko lang kagabi. And nagulat lang ako. May mga ganun palang pangyayari. Kasi tayo, hindi naman tayo masyadong di muna natin pinapansin yung mga yung ibang issue na alam mo yun, yung binabato ng ibang mga vlogger sa Lalamove. Kasi iniisip ko yung iba lang for content lang, pero napatunayan ko kagabi, napanood ko. So yun, pagkwentuhan natin mamaya. Hanap muna tayo ng booking. So ayan mga master, wala pa rin tayong makuhang booking. Ang papangit pa rin ng mga booking na lumalabas. Meron dito. Ito, Las Piñas Payatas, 213 pesos lang. That's 40 kilometers. Ang baba nun Nag plus 37 naman. Pero lugi pa rin yan kung pupunta ka ng Payatas. Pas tayo dyan. Dati binabiyahe natin yan Kaso lang, dati mga nasa 260 yan papunta dyan. Ang laki na ng binaba ngayon. Hindi ko na pinapatulan yung mga ganyan. Mas gusto ko pa kumuha ng malapit kaysa sa malayuan ngayon. Kasi pag malayuan, talo pa rin mga master, sobrang talo. Ang technique dito mga master sa mga rider na nag-uumpisa pa lang. Kung dati rin na-recommend ko yung mga long ride, pa ngayon, hindi ko na pinapatulan yung mga ganyan. Long ride ka ngayon kasi talo talaga. Bumaba, sobrang baba. Mas okay yung mga mid-range booking lang, tsaka yung mga short ride booking. Yun nga lang, medyo matagal mo makuha yung quota mo, pero hindi ka naman lugi. Pag malayo kasi, talo sa gas, tsaka ayun, talo talaga. Pero depende sa malayo pag tama yung fare, mag-compute kayo para makita nyo na panalo kayo. Kapag yan pumalo ng 7 pesos, yan, pwede na yan. Kahit i-deduct mo yung yung 20%, panalo pa rin. Kaso pag 5.7 yan, pag dineduct mo yung 20%, talo na yan. Gasolina mo pa. Pagod. So kaya namimili rin ako ng long ride. Umuwi muna ako kasi tawag nito, na-CR ako. So ang oras po ay mga master, 9:45. Ayan, at ngayon pa lang tayo nakakuha ng booking. Meron tayong booking papuntang, ito yung favorite kong lugar, Marikina. So hahanapan na lang natin ng kasabay ito kasi mababa yung nakuha nating fare. Nasa lang, 183 lang. Pero okay na yan, kasi kanina merong Marikina 160 plus lang. Nakuha ko tong 183. Pwede na to, masasabayan natin to ng isa o dalawa. Di maganda. So puntahan na muna natin tong pick up natin. Na-pick upan ko na to mga online seller to. Hindi ko alam kung box ang ipapadala nito. Sana wag malaking box. Oo, kay Desa. Ano to ma'am? Chips. Wala ba kay ma'am isang plastic lang? Ay isang lagayan lang. Ha? So kailangan ng makukuha natin ngayon mga master. Yung kakasya lang sa lalabag. Alanganin yung size, di nilalagay sa isang container lang lalagyan para sana lagay lang natin sa harapan natin wala silang plastic. Okay, so ayan mga master, meron na tayong isang client na papuntang Marikina. So hanapan natin ang kasabay ito kasi kailangan kumuta agad tayo papuntang Marikina or basta kailangan ang kita natin yan mga nasa 400 or 500. Master, patay junk shop.
Ano kayong ipapadala nito? Pero malapit lang to mga master. 1 kilometer away lang. Okay lang. So, puntahan na natin. Dito na lang. Ito yung suka. Ayan, okay na. Ayun, buti na lang. Meron. Alright. So, ayan mga master. Ito pong ano natin. Itong dalawang parcel natin. Kikita po tayo dito ng 349 pesos. Pero, pwede pang tumaas yan kasi kainta lang yung isa eh. So, pwede pa tayo makakuha ng isang booking papuntang Marikina pag drop off natin sa kainta. So, pwede pang tumaas, no? Tingnan natin. So, punta na muna tayo. Update ko na kayo mamaya sa sa ating pag nakapag-drop off na tayo. Ay, hindi na. Tuloy na natin yung pag-usapan natin ngayon pala. Ano ba 'yan? So, yan ang ito napanood ko lang kagabi sa vlog ni Sheep Vlog. Yan, shoutout sa kanya. Sa kanyang YouTube channel. Isa rin to si Sheep Vlog sa mga kumukundi na kay kay Lala Move. And kulit ng aso. So ayan, mayroon din silang mga pinaglalaban tungkol sa mga syempre karapatan ng mga riders ni Lala Move. So ayan nga, napanood ko na tama talaga yung mga sinasabi natin dun sa mga previous vlog natin, mga master. Kasi ito sample na to ng talagang pag ni Lala Move sa mga kumukontra sa kanya. No? Kasi yung sinasabi ko na si Lala Move, ang pinakikinggan lang ni Lala Move yung mga kliyente. Kahit na yung kliyente scammer yan, pakikinggan niya pa rin yan sa hinaing ng scammer. 'Di ba? Tama yung mga sinasabi ko sa inyo mga master, lalo na sa mga baguhan. Dito sa Lala Move, kahit na tama ka, mali ka pa rin. Kahit na scammer na yung kausap mo, pag yung scammer nag-report sa'yo at re-report mo rin yung scammer, talo ka pa rin. Wala silang power dyan sa mga yan. No, kasi ito, it happened na isa sa presidente ng yung parang nagsusulong ng pinaglalaban ng mga rider sa Lala Move, naban na sa Lala Move. Yun po, totoo yun, naban siya dahil lang sa isang scammer. Yun po ang nangyari, dahil sa isang scammer. Kasi nga itong isang scammer nag-book sa kanya, no? 4 wheels kasi siya so nag-book, tapos nagpapaabono yata ng 6,000 pesos sa kanya. Siguro syempre napakalaki yung mga master ng 6,000 pesos paabunuhan mo, 'di ba? Siguro hindi pumayag hindi pumayag yung driver, 4 wheels driver to hindi siya pumayag sa abono. So ang nangyari mga master, re-report yata siya sa Lala Move, no? Syempre ikaw ba naman magpapa-scam ka, 'di ba? Alam naman natin yan sa mga veterano sa app, no? Alam natin yung mga style ng mga scammer na yan, no? Alam natin yung mga pasikot-sikot kung scammer ba yan o hindi. Magkaiba kasi ang approach ng scammer at mga legal na nagano talaga nagninegosyo sa Lala Move, no? Yung mga nagpapadala. No, syempre si sir, hindi naman to bago lang sa Lala Move, 'di ba? Alam niya yung mga ganyang patakaran. Siguro tinanggihan niya. No, yun. Tapos na-report yata siya ng nung scammer sa Lala Move. Syempre siguro napahiya, 'di ba? Dahil hindi siya naka-scam ng malaki-laki, 6,000 So anong nangyari? Ayun, tawag nito na-suspend muna daw siya, no? Na-suspend siya. Tapos, syempre, after niya ma-suspend, no? Ito mga master, after ma-suspend, binan na lang nang walang nang hindi kinukuha yung side niya, 'di ba? So, ayun, siguro tinitingnan din nila yung profile ni sir, no, na teka lang, isa ito sa mga sa mga lumalaban sa atin, kumakalaban sa atin tungkol sa fare natin, yun, 'di ba? Kasi mababa nga naman. Yun naman yung pinaglalaban nila, yung pagtaas ng fare
kay Lalamove eh. So, ayun. Dahil siguro, kilala na siya. Dahil syempre, na-media siya eh. Kumbaga, ano yata siya, na-picture sa media. Yung isa sa mga lumalaban sa fair ni Lalamove para tumaas. After daw siya ma-media, nakasuspend lang siya ha. After siya mailabas sa TV o ma-media, ayun, binan na siya. Binan na siya ni Lalamove ng walang dahilan, no? Ganun po ang ang istorya. So, di talaga ako nagkakamali mga master sa mga sinasabi ko sa inyo dun sa mga previous vlog natin na dito po sa sa app na to, talagang pabor to sa mga scammer, no? Talagang kaya ang daming scammer dito sa Lalamove eh. 'Di ba? Kasi protektado yung mga scammer dito mga master. Yung scammer pa nga may ganang mag-report eh. Kasi dito sa Lalamove, hindi ka pakikinggan dito as a rider. Kahit magreklamo ka diyan, hindi ka pakikinggan diyan. 'Di ba? Ikaw ang masama, ikaw ang may kasalanan lagi. Yun po ang ang dahilan at ang dami nang naban na mga rider dahil lang diyan sa mga scammer na 'yan, no? Kaya dapat ito si Lalamove, meron talagang meron dapat siyang tawag nito. Kung may makakapanood ba naman, 'di ba? Na makakaintindi na isusulong nila 'yan. Dapat meron silang power diyan, meron silang kakayahan na i-track yung mga scammer na yan, yung mga number ng mga scammer na yan. O kaya pag re-report yan ng rider na scammer yan, dapat gawa nila ng action. Hindi yung gagawa sila ng action against doon sa rider. Ano yun eh, one-sided ang ang nangyayari. Tama yung mga vlog ko ng mga nakaraan, mga master na talagang walang power si Lalamove sa sa mga scammer. Sa rider syempre talaga isang click lang nila yan, ban agad eh. Yun po ang issue ngayon na medyo mainit-init. At 'di ba, syempre may top up pa yun si sir. Daw meron pa siyang deposito, binan agad siya. Kumbaga di man lang tinanong ni Lalamove kung bakit kinancel mo yan? Anong ganyan? Hindi man lang niya pinakinggan. Wala man lang silang ginawang investigasyon, 'di ba? Porque lumabas sa media yung tao, binan na. Una suspend lang tapos nung na media binan na. So, isang malaking palaisipan, 'di ba? Bakit ganun si Lalamove sa mga rider niya? Ano ba ang gusto niyang palabasin? Na okay, kayo mga rider, mga alipin namin kayo, mga alila namin kayo, wala kayong karapatan magreklamo. Kung ano lang yung gusto namin, yun lang ang susundin nyo. 'Di ba? Parang ganun ang dating. Kasi dapat as a service chorus partner, dapat merong constant tawag nito, communication kapag may mga ganyang issue, 'di ba? Lalo related sa mga scammer. Kaya ang nangyayari, malakas ang loob ng mga scammer. Alam niyo kung bakit? Kasi protected sila eh. Protektado sila dito sa loob ng app. Kaya napakarami, sa totoo lang mga master, napakaraming scammer dito sa Lalamove, no? Ayan, pero tayo, wala pa naman tayong experience na na-scam tayo. Alam niyo kung bakit? Kasi syempre, utak-utak din ako eh. Hindi ako kumukuha ng abono. Maliban na lang kung kapitbahay namin yan. Gaya nung ginawa natin noong nakaraan, kapitbahay namin. Di ba? Pero pag sa mga malalayong lugar, yung mga may abono, meet up abono, ganyan-ganyan, family service, hindi po ako nakuha niyan, mga master. Kaya hindi ho tayo nai-scam, no? Yun lang ang panlaban nyo sa mga scammer. Huwag kayong kumuha ng abono para di tayo kasi mentras menteng ma-scam ka, makunan ka ng pera, wala na, baka maban ka pa. Pag tumanggi ka, mababan ka eh. Yun ang gusto niyang palabasin. So yan ang alam nyo, dapat aware yung mga rider dyan, no? So dapat payo ko, wag na kayong kukuha ng abono eh. Diba? Hayaan nyo mabulok yung mga booking na abono. Alam nyo, napakasimple lang naman maging courier service rider. Kasi syempre, alam nyo mga master,
Dito, pag nasa kalsada na, nandito na sa field, wala tayong may power dito, 'di ba? Si Lalamove, ang power ni Lalamove diyan lang sa app. Pero tayo pag nandoon na tayo sa actual na na biyahe, tayo na yung may power diyan. So, tayo ang masusunod kung sino ang pipiliin natin na booking at sino ang tatanggihan natin, 'di ba? Sana maging matalino yung ibang mga rider sa pagpili ng mga ganyan para hindi na kayo na i-scam. Kasi sa Lalamove, hindi mo may tatanggi pugad ng mga scammer to dito. 300 pesos, 500 pesos nga, ini-scam pa eh. Diba? So, syempre, tsaka ito, isa pa to sa mga diba? Alalahanin nyo mga master, hindi si Lalamove ang may-ari ng motor natin. Diba? Tayo ang may-ari ng motor natin, kaya tayo ang masusunod kung ano yung isasakay natin dito. Kaya may karapatan tayong tumanggi sa sa kung ayaw natin, di ba? Dapat yan, dapat malaman ng mga kliyente yan. Pero ang tip ko lang dito, huwag kayong maging rude sa pakikipag-usap, no? Kahit paano, kahit pikon na pikon ka na, sige lang, kalmado ka lang na ipakita mo sa kanila na hindi po pwede, no? Lalo na dyan sa mga abo-abono na yan. Ako, allergy talaga ako dyan sa mga abono na yan eh. Kasi bago ako Naglalamove, inobserbahan ko muna yung mga master, tinignan ko muna yung mga comments, ayan. Diyan nga ang issue, nangyayari yung mga scam sa tawag nito, sa mga abono service. Tsaka lalo na yung mga balot na balot, nako, ako binuksan ko na nga yung isang balot na balot na sabi original device daw eh. O hindi nakapalag yung may-ari. Siya magagawa kasi yung kliyente niya yung nag-request na buksan eh. O di ba? So yun ang yan ang issue ngayon na ang dami ng mga nangyayari. Yung iba nababaan, may binabayaran pang sasakyan, motor, di ba? Binahin nila sa Lalamove. So same issue mga master, di ba? Yan po ang ang issue ngayon kay Lalamove. Nag-update lang ako kasi syempre nakakabahala yung ganyan. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Kung talagang hindi nyo na kaya bumiyahe kasi dito talagang alam natin lugi talaga. Pag mababa masyado kasi. So depende sa diskarte mo na lang. Tayo kahit paano ako nakaka-survive pa naman ako. Pag hindi na tayo nag-vlog dito, malamang ibig sabihin hindi na tayo nakaka-survive. Always do the math lagi sa mga biyahe. Huwag kayong maging suga pa sa booking. Yan ang tip ko sa inyo. Yan mga master ang natin, ang napakahalagang usapin tungkol dito kay Lalamove. Na si Lalamove walang pakialam yan sa mga sa mga rider. Kahit nga bumaba yung fare, di nga nagbaba ng ng porsyento, 20% pa rin eh. Kaya tumaas ang fare niyan, kaya bumaba, hindi apektado si Lalamove mga master. Kasi ang 20% di naman nagbabago. Ang apektado diyan, yung mga nasa field, yung mga rider, drivers, di ba? Kasi ang baba, ang gasolina mataas. Dapat nga kapag tumaas ang gasolina, tataas din ang fare ng ng shipping eh. Ang kaso wala eh, hindi nagbabago. Kaya olats yan mga master. Kaya ako dun sa mga baguhang mga rider na ngayon pa lang, maging madiskarte kayo mga master. Lumaban kayo ng patas pero madiskarte. Ayan, so yun lang ang may papayo ko sa inyo. At ako'y nababahala din. Baka sa mga susunod na panahon, di ba? Isa rin tayo sa maban. Kahit wala tayong ginagawa, di ba? Baka isa rin tayo sa tinitingnan na rin ni Lalamove. Kasi syempre yung mga vlog natin, ilan sa mga vlog natin medyo against sa kanya, 'di ba? Sa kanyang policy, which is totoo naman, 'di ba? Sinasabi naman natin na totoo talaga 'yun. Ano magagawa natin? Ganun talaga. Ayan, so kaya bagay pag naban naman tayo, mag-a-update tayo. Magkakaroon tayo ng last vlog diyan, syempre. 'Di ba? So, ayan mga master. Ako lang, tingin ko lang mayroon sa atin nagsusurvey na
Oh, ayan, si Sulubista. Tingnan nyo yan. Alamin nyo yung ano niyan, account niyan. Ganyan-ganyan. Sige. Sige lang. Tingnan natin kung anong mangyayari sa mga susunod na panahon. Ayan, pero kung tatanungin nyo mga master, kung may mga magtatanong dyan, kung tayo ba ay merong grounds, sila alam mo ba ay may grounds para iban tayo dito sa apps. I don't think meron siyang ground para iban tayo. Alam nyo kung bakit? Wala naman tayong report, hindi naman tayo rin report ng mga kliyente natin, no? Kasi maayos naman yung service natin, no? Wala naman tayong kausap, wala naman tayong nakakaaway na kliyente, no? And nagbabalag lang naman tayo base sa ating mga nalalaman at pawang katotohanan lang. So I think wala siyang ground para iban tayo. Yan ang kasagutan ko yan. Very confident about that. Pero pag naban tayo na walang dahilan, isa lang ang ibig sabihin nun. Talagang personalan na yung master. Diba? Parang martial law. Martial law inside Lalamove. Wala naman tayo nakakaaway na kliyente. Lahat naman maayos, diba? Ewan ko lang doon sa iba. Uy, umuulan. Eto ang kalaban natin, ulan. So ayan mga master, hanap muna tayo masisilungan. Update ko na lang kayo mamaya. Agoy! Ito na naman, traffic. Alas 10 ng umaga mga master. Talagang traffic dito kapag ganito. Ayan, pwede naman mag counterflow. Anong oras na ba? Alas 10, ayan. Normal yan dito. Agoy! Bayan. Naabot tayo ng ulan mga master. Pinulan ako. Ano tayo na masisilungan. Hindi naman ganun kalakas. Pero kanina dun sa may service road malakas-lakas eh. Dito tayo lugi. Olats mga master. Patayin ko muna yung camera ko. Itong camera ko walang walang waterproof case eh. So hindi naman ganun kalakas. Pero baka matsambahan tong camera natin. Pumasok yung tubig sa loob eh. Mahirap na. Nasira na nga yung nito eh, internal mic eh. Dahil sa salt water eh. Ayun, nawala. Ayos. Okay, tuloy ang ligaya. So, ayan mga master, we're here. Nandito na tayo sa natin. Sa ating drop off. Saan kaya dito? Suka. Hindi natin alam kung saan dito, no? Rosal, tapos Ilang. Ayan, dito pala eh. Hello po. Ma'am, Lalamove delivery po. Dito po ako sa 517B. Tama po ba? Oo, nandito. Lang ma'am, barya lang ma'am ha. Effective talaga itong panali ko na to. Galing pa itong Taytay. Alright, so yan mga master. Quality. Ngayon, punta tayo sa... Hanap muna tayo ng isang booking. Tapos... Tawag nito. Punta na tayo ng Marikina. So, tingnan natin kung makakakuha pa tayo ng isa dito. Kailangan mayroon pa tayong isa para hindi tayo talo sa biyahe. Kasi malakas sa gasolina yung traffic. Update ko na lang kayo mamaya. Okay. So, ididiretso ko na muna tong natin. Marikina kasi wala tayong makuhang booking papuntang Cainta, Marikina.
Naabot pa tayo ng ulan. Buti na nakasilong tayo dito sa may ilalim ng overpass. Agoy, hindi magandang panahon Mukhang magkakasakit tayo pag ganito. Wala pa naman tayo dalang kapote. Sana ba to? Teka lang tingnan natin Rosas Stairs. Ito na nga. Dito na tayo sa tapat. 6 gate. 6 gate. 6 gate. Oh, 6 gate. From Tertia, isa. Isa. Dalawa. 3, 4, 5. 6. Hello po. Ma'am, sa ano po to? Sa drop-off ng Lalamove? Pick up pa rin to. Ma'am, baka pwedeng patawagan nung drop-off natin. Nandito na ako sa kanila Hindi ko siya matawagan. Nandito na ako sa Marikina. Kaka-pick up ko lang kanina dyan. Yung kay teka. Ang pangalan is kay Desa Antonio. Pasabi na lang po, nandito na ako. Okay. Di po sige po. Nandito po ako sa number 25. Alam ko malapit lang to sa kanila. So, ayan mga master, natin. Na-drop off na natin dito. Sakto lang yung tinambayan natin, Aroy, mga master. Ulan pa, ulan. Ayan. Wala pa naman akong dalang kapote. Gul. Patila lang muna tayo. Buti maraming puno dito, tsaka may bubong kahit pa paano. Malago yung puno pala. Meron na tayong pick up, pero bago natin pick upin, patila muna tayo ng ulan. So itong booking natin is papuntang Imus mga master. Barcelona 3 Gate and Guardhouse Imus Cavite. Okay, Black Buhay na Tubig Barcelona Subdivision. Okay. So yan, alam na natin yan. Puntahan natin. So ayan mga master. Nandito na po tayo sa ating pick up. Okay? Saan kaya to? Basta tama yung village, okay na yun. May kutang ko na doon. Basta madali naman siyang matawagan, ma-guide niya ako doon sa lugar. Sige sir. Meron tayong booking na steal ko lang last 2 seconds. So papuntang papuntang Parañaque sa may sukat. Lahat yata ngayon ng natin booking puro long ride. Maganda yung latag. Sakto lang along the way. So ayan. Pagbaba natin ito sigurado negative na tayo kasi ang natitira na lang sa natin 27 pesos na lang. Malakas-lakas na rin talaga yung account natin kasi last 2 seconds nakuha pa natin yung yung booking. Tapos ang layo pa natin, 4 kilometers away pa yung pick up. So na-steal natin last 2 seconds, Importante rin talaga yung medyo malakas yung account mo kasi pag mga ganyan na last seconds, minsan itchambahan mo pa kapag yung kasabayan mo mag-swipe mahina yung account. Lalo na kapag ruta mo, gusto mong kunin. Na mo pa rin, na-steal mo pa rin na-steal natin last 2 seconds. So ayan mga master, nandito na tayo sa sa lugar kung saan malapit na yung ating pick up. 200 meters na lang. Nga pala,
Alam mo, wala po akong mambarya. Ano po ang GCash ko ngayon eh? Temporary unavailable. Wala. Kakalabas ko lang, ma'am eh. Kayo nga lang ang pangalawa kong ano eh. Oo. Hindi akong papa-GCash. 176 lang. Ayun ang Paranaque. So, ito mga master, ang kikitain po natin dito is kulang-kulang 400. Bali, 397. Ayan, 3 piso na lang. 400 na. Kung magbibigay ng tip yung isa nating drop-off sa Cavite, edi sakto, 400 plus. So, ayan mga master, kakatapos ko lang magmerienda. Siyempre, larga na tayo. Baka ulanin pa tayo eh. Okay, so let's go. Shout out sa mga rider dito sa ilalim ng tulay. So kahit pa paano tawag nito, protektado yung cellphone natin. Ayan ugoy. Mga patak-patak na ang ulan mga master. Tanggalin muna natin to. Ayan. Pinulan na tayo mga master. Nabasa ako. Wala akong dalang kapote. Ang buti medyo tumila-tila na. Ayan, nandito na tayo mga master. Tower 4. Tower unit po. 1U nakalagay. Yun lang ayo tawagan natin yung nanay. Ayan mga master, nandito na tayo. Po. Kayo po ba si sir? Patrick po. Patrick? Okay, salamat. So, ayan mga master. Quality. Na-deliver na po natin. So, ayan mga master. Malapit na tayo sa ating ito na siguro yun. Buhay na tubig. Okay, dito na yun. Tingnan natin yung address. Baka magkamali tayo. Barcelona, Gate 3. Block 3, Lot 4. Unang kanto kanan. Pangalawang kanto, kaliwa ka. Okay. Magkano ba to? 10. Pangalawang kanto, kaliwa. Ohio Street na yun. Ay mga master, tingin ko last natin to. Last drop off na. Negative na tayo eh. Ayun, ito Ohio. Hindi pa po ma'am. Bali lahat? 231 kasama yung sa gate. 231, 231 lang. Oo. Ayun. Yan, salamat po. Thank you po. Okay, so ayan mga master. Successful po ang ating successful po ang ating delivery. So, eto na nga mga master, naggapang na ako pabalik sa amin, At nandito na tayo sa may Bacoor. Ayan, so tingin ko ito na siguro muna ang ating wala naman masyadong ganap ngayong araw na ito. 4 na booking lang ang nakuha natin mga master. Pero okay na yun kasi long ride naman panalo na rin kahit papaano. So yun lang mga master. At sana meron kayo natutunan dun sa ating mga mga ginawa. Kung meron talaga. So yan sa mga napag-usapan natin, sana kahit papaano meron kayong natutunan dyan. So yan, pauwi na po ako mga master. At anong oras na? 3:00. So as usual, lagi tayong ganitong oras umuwi, hindi tayo nagsasagad Tsaka nauubusan tayo ng top up. Negative 52 na tayo mga master. Bukas na lang.
Hindi ako makapag-search kasi ang init eh. Wala tayong matambayan dito sa ano, sa Cavite. Grabe ang init dito. Dito rin ako makadiskarte pag ganito mainit. Naghahanap ako ng ano, ililim eh. So siguro yan lang muna mga master, no. Magpahinga na tayo kasi ano, para sa akin okay na yun. Huwag na tayo sumagad. Kasi maghahapon na rin, no. Baka abutin tayo ng gabi sa Kakalalamove. Bawi na lang tayo next time. So yun lang mga master. Tayo po ay ayan, maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscribers dyan sa patuloy na pagsuporta rito sa channel natin. Maraming salamat po sa mga bumibisita rito at nakikichismis. At sana po meron kayong mga natutunan dito sa ating sa ating mga pinag-uusapan dito sa channel natin. So ayan, hindi na muna tayo babiyahe, magpapahinga na muna tayo. Sakto na yung 4 na booking na yung mga master. Kahit pa paano bawi na rin yung gasolina natin at may sobra na rin. So yun lang. At kita-kits next time. Thank you po sa inyong lahat.